Para sa ating segment na Usapang 12, ating pag-uusapan ang detalye hinggil sa inilunsad na Bangsamoro Card sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa ating episode ngayong araw, makakasama natin si Sir Samsudan Potawan, ang Project Development Officer 2 at focal person ng FASTA Project ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Region. Sir, magandang araw po. Welcome po sa PIA Talakayang 12, lalo na po sa ating segment na Usapang 12. Bago po tayo magsimula, sir, bumati po muna kayo sa ating mga tagapakinig. Yes po, Assalamualaikum at magandang umaga po sa ating mga kababayan mula Batanes hanggang Tawi-Tawi to the world. Of course, sa ating mga kabangsamoro residing in Barm. Good morning po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong imbitasyon sa ating programa for today. Okay. So sir, maaari niyo pong ibahagi po sa atin, sir, sa ating mga tagapakinig kung ano po itong inilunsad na Bangsamoro Card. Yes po, ang Bangsamoro Card ay nilaunch po or nilunsad siya noong February 2026 sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ito po ay leg ng Maguindanao del Norte and Special Geographic Area. Okay. So technically po, yung Bangsamoro Card ay under siya sa wing or sa umbrella ng FAST Project or yung mas kilala bilang Financial Assistance Systems Transformation or Digital Payment Modality. Okay. Ang layunin po ng Digital Payment Modality or yung FAST Project ay maging mas moderno, mas safer, or mas ligtas, mas mabilis yung pamamahagi ng financial assistance and financial services na ini-implement po ng MSSD BARM. So, for example po, ang ating mga beneficiaries ay nag-open po sila ng financial accounts. Okay. Technically, may mga beneficiaries po na gumagamit ng GCash, gumagamit ng Land Bank, gumagamit ng GoTime Bank, gumagamit ng PNB at samot-saring financial accounts. Ay ngayon po ay tinransform na po siya sa digital payment modality. Ibig sabihin, diretso na po sa kanila yung financial assistance na binabahagi sa kanila sa kanilang account. Okay. So, ibig sabihin po, mas ligtas siya, mas traceable. At the same time, may control po sa oras because anytime, pwede po nila i-withdraw para po sa kanilang pangailangan, para po sa kanilang necessities. So, ano po sa FAST Project, yung Bangsamoro Card? So, si Bangsamoro Card po ay isang unified ID. Ibig sabihin, identification siya ng aming mga beneficiaries sa MSSD. At the same time, ATM na rin po siya. So technically, doon na rin po dinadaan yung mga subsidies or yung mga financial assistance na pinoprovide natin for them. Okay. So si Bangsamoro Card ay in partnership po sa GCash. So technically po, kung makita natin yung layout ng Bangsamoro Card ay may logo si GCash because part po yun ng aming partnership ni GCash, pati na rin po si MSSD Farm. And for the information of everyone, nag-start po yung partnership po ni GCash at si MSSD way back December 2025. Ongoing na po yung production po ng Bangsamoro Card. So yun po siya. Short lang, si Bangsamoro Card ay identity na po siya or identification card na po siya ng aming mga beneficiaries that also serves as ATM. So technically, kung ano po yung features ng other ATMs ay ganun rin siya. So technically, pwede mag-withdraw sa mga ATM, pwede rin po siya mag-tap sa mga pang-groceries, pwede rin siya magpadala kasi nakalink naman po yung card pati yung e-wallet sa GCash. So only exclusive naman po siya for now sa mga GCash users. Okay. So yun po in general yung Bangsamoro Card. Sir, maliban po sa mga nabanggit ninyo, ano-ano pa po ba ang salient features ng card na ito, sir? At paano po ang paggamit nito, sir? Then si Bangsamoro Card ay kung ano po yung features ng ATM cards ng other traditional banks or digital banks ay same feature. ATM siya in a sense na pwede kang magbayad QR code sa cellphone, pwede kang mag-tap sa mga groceries, sa fast food or anything po sa mga establishments na nag-aalaw ng digital payment. So, ganun rin po siya yung feature niya. Pati rin po si Bangsamoro Card, ID na po siya, may emergency details na information, may address, may contact number, basic information na kailangan, may picture yung aming beneficiary. Because yun nga po, ang layunin po talaga ay maging means of verification or maging identification card na rin po siya. Maging identity, maging pride na rin po siya ng ating mga kabangsamoro. So,
yun nga po yung feature niya, pangatlong feature na very unique po sa other banks or other ATM cards, ay may notch feature po siya. Mm-mm. Notch feature is designed for inclusivity and accessibility po sa mga kapwa natin na may mga kapansanan on visual or may visual impairment. Okay. Technically po, yung notch feature serves as a palatandaan kung saan po naka-face yung chip ng card kapag pinasok po ito sa ATM or sa machine. So, ma-identify po diretso or mas ma-easier po yung pag-identify ng may mga kapansanan sa visual na impairment. So, pang-apat na rin po ay, yun nga po na-mention ko, double layer po siya protection and security in a sense na kapag nawala po yung phone mo, hindi naman po automatic ma-retrieve mo, kailangan mo pang trabahuhin. Pero with the Bangsamoro card, nawala yung phone mo, ma-access mo pa rin yung fund ng account mo sa Bangsamoro card. Okay. Kung mawala yung Bangsamoro card, ma-access mo pa rin siya sa cellphone. So, ganung layers of protection and security. At least, hindi siya mawawala in one time. Or hindi mo siya ma-access in one time. At least, may layers pa rin na ma-access mo pa rin siya. So, ganun po yung features ni Bangsamoro card. So, napakaganda pala ng card na ito, sir, kasi yung mga features niya meron din para sa PWD, which is very, very important. Sir, ano naman po yung pinakalayunin? Bakit nagkaroon tayo ng paglulunsad nitong Bangsamoro card po dyan sa inyong pong rehiyon, sir? Yes po. Yung pinakalayunin po, i-categorize na lang po natin sa specific objectives. Okay. Pati na rin po sa general objectives. Yung specific objectives po ng Bangsamoro card ay una, mas mapadali po or mas maging efficient yung pag-deliver po ng social services. In a sense na yun nga po, hindi na po kailangan pumila yung mga beneficiary. At the same time, nawala na po yung burden ng aming mga social workers in the field, yung special disbursement officer, yung paghawak or payout. Okay. So technically, a win-win situation for our beneficiary at the same time for our workers. Ngayon po, yung pangalawang goal po ng Bangsamoro card ay ma-lessen or ma-reduce yung double or duplicate payouts, yung mga ghost beneficiaries. Kasi nga, yun po yung means of verification natin kung itong beneficiary na to ay existing, kung itong beneficiary po natin ay totoong tao o hindi po siya ghost. So technically, yun po yung pangalawang reasons na nakikita po namin, objectives, nakikita po namin na kaya natin inilunsad or na-conceptualize si Bangsamoro card. So una, efficient social services, efficient social service delivery. Pangalawa is yung ma-reduce yung duplicate payouts or yung ghost beneficiaries. At po yung pinaka-main objectives po talaga, yung pinaka-main vision, yes po. Bakit po siya Bangsamoro card, ay magkaroon po ng one identity card, one Bangsamoro payment system, at the same time po, one connected Bangsamoro government. Layunin po ng Bangsamoro card, kaya nga rin po na kung mapapansin natin, hindi lang siya designed for MSSD lang po or yes, Ministry of Social Services and Development. Hindi lang po siya pang MSSD na, na card. Because initially, kung isipin natin, dapat these are only intended for MSSD. Bakit ba kailangan natin gawing pang Bangsamoro-wide, pang regional-wide? So yun po yung naisip namin. We don't want to limit digital payment systems and at the same time yung gantong opportunity for other ministries and offices as well. With one card, with one payment system, at the same time po with one connected Bangsamoro, malilesen po lahat or ma-solve po lahat ng challenges na kinakaharap ngayon sa digital payment modality. So yun po siya, para mas mapadali, para mas ma-reduce yung duplicate payouts or mas ma-reduce po yung mga ghost beneficiaries. And lastly, para po magkaroon ng unified digital payment system in the Bangsamoro region. Okay. Sir, sino-sino naman po ang pwedeng makatanggap o pwedeng mabigyan po nitong Bangsamoro card? Currently po, yung pinapilot po natin under digital payment modality ay para social workers po. Ito po ay programa ng MSSD sa Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan program.
ito po ay mga volunteers po natin on the ground na that serves as early warnings every time po may calamity. So, for example, may paparating na bagyo, they serve as early warning sa kanilang mga barangay. So, Okay. each barangay, each municipality ay may assigned po na para-social workers. So, currently, sila po yung pinapilot sa digital payment system. Pangalawa pong makaka-receive ng Bangsamoro Card ay yung ating mga child development workers sa ating mga ECCD program. Okay. So technically po si MSSD ay nag-augment ng honorarium sa mga ECCD workers o at the same time yung mga supervised neighborhood plays. So sila po yung pangalawang programa na pinapilot natin sa ating digital payment system. And we are transitioning na po sa other programs as well. Currently lang po, may ginawa po tayong Financial Inclusion Caravan Okay. kung saan dinala po natin yung mga financial service providers or mga financial institutions gaya po ng DBP or Development Bank of the Philippines, GCash, sa isang munisipyo or sa isang place at pinapapunta po doon yung ating mga beneficiary para rin po maka-open din sila ng account. So, technically, we'll be expanding sooner or later sa ating mga other programs, regular programs ni MSSD para rin po ma-scale up or ma-widen yung ating reach ng digital payment system. So for now lang po, ulitin ko lang ba, for now, ang makaka-receive lang po ng Bangsamoro Card ay si government workers and si para-social workers. So soon, other programs as well will be enrolled or will be receiving Bangsamoro Card as well. Sir, pagdating naman po sa social assistance, ano-anong mga social assistance program naman po ang saklaw nitong Bangsamoro Card? Yes po. Yung ating para social workers na na-mention ay currently na-receive po nila ay 6,000 honorarium. Okay. Honorarium po siya because ito partner namin po siya sa barangay or sa ground. Hindi naman po siya technically beneficiary. Pangalawa ay same po sa ating mga child development workers. Ay tinatawag din po namin itong augmentation on honorarium because we believe itong ECCD naman po ay devolved function sa ating mga LGUs. Okay. So nag-augment lamang po sa MSSD, tumutulong sa pagbibigay ng honorarium sa ating mga ECCD workers because we put also importance on the child development sa ating mga munisipyo, even sa barangay level. So may nare-receive din po silang 6,000 pesos monthly, same sa para social workers. At na-mention po rin ko kanina, we will be scaling up or magdagdag pa po tayo ng program. So currently po, yung dalawang program Okay. na para social worker and child development workers, pero soon, i-enroll po yung ating mga solo parents at the same time po yung ating mga beneficiaries na mga orphans, yung KUPKUP program beneficiaries po natin. So currently, ang efforts po na ginagawa natin sa MSSD ay pinapa-open na po sila ng account para po process kung digitally ready na po sila para matransit na po rin po sila sa digital payment systems. So Okay. hopefully, mag-expand pa po sa other regular programs ni MSSD. Sadyang pinag-aaralan pa po para mas mapabilis, mas mapaganda po yung proseso natin. So, yun lang po for now, yung makaka-receive or saklaw ng social assistance na pinaprovide ni MSSD. Sir, sa aspeto naman po ng implementasyon itong programang ito, mayroon po ba tayong timeline po ng full implementation nitong Bangsamoro Card? Technically po, ma'am, wala naman po siyang specific year to be implemented. Okay. As long as our memorandum of agreement with GCash ay effective, effective pa rin po yung pag-implement nito. Pero we're hopeful this year ay maka-receive na po lahat yung ating mga pinapilot na program within the FAST project or yung digital payment. We'll still assess and will be strategically plan kung ano po yung mas timely and relevant ng pag-implement or pag-distribute ng ating Bangsamoro Card. Okay. Sir, baka may mga anunsyo pa po kayo, sir, hinggil po sa mga aktibidad po ninyo dyan, maliban po dito sa inilunsad na Bangsamoro Card, upang mas mabigyan po ng impormasyon ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po ang mga residente dyan po sa Bangsamoro Autonomous Region. Yes po. Una po, kung may mga katanungan po tayo, may mga gusto po nating malaman sa mga services, social services na ina-implement ni MSSD,
mag-follow po sa aming Facebook page. Doon po minsan pinopost natin lahat yung mga information or ongoing implementing activities ni MSSD. At the same time, yung mga services ng ating in-implement ni MSSD para rin po ma-aware din po tayo. At the same time, sa aming website po, no, sa aming website na mssdbangsamoro.com.ph ay active or makita rin ninyo po yung structure ni MSSD, yung ano po yung services, this and that na ino-offer. Pangalawa pong anunsyo ay that may currently, minsan may mga resistance na na-receive po natin sa digital payment. Mainly because not all are equipped with digital literacy at the same time. Hindi naman lahat may access sa mobile phones. Okay. So for now, ang gusto pong sabihin or gusto ko rin pong ipaalam sa ating mga kababayan, digitalization is the future. So whether we like it or not, soon magta-transit na rin po tayo sa digitalization. So we're also doing our best paano maka-adapt yung ating mga kababayan in transition to digitalization. So panawagan natin sa ating mga other offices, MOAs, and even financial service providers, development partners. At tayo po ay magtulong na build ng digital ecosystem. Not only digital, even financial ecosystem. Because yun nga po, matatawag lang natin siya na inclusive kapag lahat po ay may access. So we don't want also to promote exclusive in a sense na yung may access lang yung binibigyan ng opportunity para magkaroon ng financial access or ATM cards, this and that. So tayo po ay magtulungan sa pag-build ng ecosystem kung saan lahat po ay may access, magkakaroon ng access, may benepisyo, and working together or para rin po sa ating transition sa digitalization. And lastly, tayo po ay, because panahon po ng tag-ulan, much better po sana, no? Tayo po ay magsihanda na, for example, if may paparating na bagyo. So stay alert, whatever disaster or hazard na paparating, at least alert po tayo. So far, yun lang po ang aking announcements sa ating mga kababayan. Okay. Sir, bilang pangwakas, mensahe po ninyo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po dyan po sa mga residente ng Bangsamoro Region, sir. Yes po. Una po, maraming salamat po sa Philippine Information Agency Region 12 sa imbitasyon po, no? At the same time po, we would like also to express our profound gratitude to MSSD for allowing me also to speak about digitalization or ating digital payment initiative. Shout out po sa inyong lahat at yung pong pamilya ko sa Lanao del Sur. At the same time po yung ating mga kababayan outside BARM region, no? Yung ating mga kabangsamoro sa Palawan, sa Davao, sa Region 12. So once again, maraming salamat po sa invitasyon sa PIA Region 12. And see you po sa mga next engagement and sa mga future endeavors. Okay. Maraming salamat din po, sir, at ipinaaabot po namin ang aming pagsaludo sa mga ginagawang hakbang ng MSSD upang mas mailapit po ang mga social assistance ng ahensya sa mamamayan. Sa muli, maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po.